medical emergency, siguro she wouldn't be in the state to actually conduct a press conference. So siguro, Mr. Chair, I would like to ask Orsaa, ano po ba yung ambulansya na dumating ng alauna ng madaling araw habang nagpe-press con po si Yusek Lopez? Mr. Chairman, Your Honor, ambulansya po ng Diliman doctors yung dumating and wala naman kung saan ang problemang makapasok yun. First, kung talagang confirm na merong medical emergency. But then again, vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General, yung access po nun. Hindi pa po namin alam dahil wala ho tayong tao dun sa kwarto ni Atty. Lopez kung talagang legit yung nararamdaman, yung reklamo. So, in touch naman ho tayo through the protocol officers. At nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency at hinintay po natin yung approval ni SecGen sa entry nung ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko. Yung doktor po ang pinapasok natin, yung doktor na nasa loob ng ambulansya para ho ma-check si Atty. Lopez. And at the same time, we requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya, which I know is about 15 to 20 minutes. Bakit po ma'am yung ambulansya ng Philippine National Police? Kailangan po siyang ilabas, I'm sure, kung talaga ho merong medical emergency. And pagka ho ambulansya ng Philippine National Police, wala na hong problema ang Sergeant at Arms na i-secure pa yung motorcade. Dahil wala na po akong tao ma'am na kaya ko pang mag-secure dun sa may sakit na paghahatid sa kanya sa ospital. Yun lang po yung dahilan. At nakita niyo naman po, mukhang tama naman po yung mga naging desisyon namin. At wala naman pong malubhang nangyari kay Atty. Lopez. So, Mr. Chair, base po sa sinasabi ni Saa, tumawag sila ng ambulansya ng alauna ng madaling araw kahit walang medical emergency. So, ano po yun? Nakaabang lang? Siguro yun po siguro yung tanong ko na is it for, ano po ba, appearances? Yun po siguro, ano po yung dahilan kung bakit sila tumawag ng alauna ng madaling araw? Dahil po, base po sa report ni Saa at ni SecGen, mga 2:30 pasado, 2:30 na po ng madaling araw, nung nagkaon ng tunay na request para po, dahil meron na daw pong sinasabing medical emergency at sinasabi nga din po ni Saa na nung nagkaroon na ng tunay na medical emergency at nag-request po sila ng ambulansya, within 15 to 20 minutes po, dumating po yung ambulansya. So, Mr. Chair, just wanted to ask Saa and SecGen. So wala pong kahit anong level na nag-deny o nag-delay po tayo ng medical treatment kay Yusek Lopez. Wala po, kaya nga ako yung pinakahuling order ko po ay ilipat talaga sa veterans. Kasi po St. Luke's is a private hospital. Sa veterans sa government facility. So, medyo may link tayo with them, no? Kung ano man sabihin ng mga doktor doon, at least from the government point of view. Kaya po, finally, in-order ko na nung tanghali, ilipat na siya from St. Luke's para makita talaga natin yung real medical condition niya. Mr. Chair, siguro po, ang tanong ko lang po kay SecGen, sa kahabaan po ng panahon na nandun siya sa detention facility, were there any measures on the part of the House to ensure her medical well-being? Meron po bang check-ups from time to time? Kasi sinasabi niya po ng press conference, they know I'm sick, they know I'm sick. So siguro po, tanongin lang po natin doon po sa 3 araw bago po nangyari yung insidente na to, meron po ba tayong pinapadala ng mga doktor? Pinapacheck up po ba natin si Yusek Lopez? Mr. Chairman, in fact, hindi po tayo nagkulang doon. No? May medical team naka-standby doon. Morning, noontime, and afternoon, late afternoon, minimeasure yung vitals niya. But there was a point in time, ayaw niya nang magpa-measure. Gusto niya daw, doktor niya. So, yun po yung
naging problema natin eh. Pero as far as we're concerned, hindi po tayo nagkulang. Pirming nandun po may medical team, minomonitor yan. And this applies to all detainees, hindi lang po sa kanya. Lahat po ng detainees dito sa custodial center, meron pong medical team, minimeasure yung vitals nila, blood pressure, yung heartbeat, mga ganyan. Yung mga simple test lang po. Kaya lang, pag meron pong kondisyon na hindi ma-measure nung equipment natin at ng doktor, nire-recommend po ng medical team na dalhin sa ospital for further test. Yan na po nangyari kay Attorney Lopez, no? Since ayaw niya magpatingin dito sa mga doktor dito, at yun nga, hinimatay, nagsuka nung madaling araw, doon na po dinala natin sa hospital. Tapos by noon time, I decided doon sa veterans para mas confident tayo doon sa mga findings kaysa doon sa St. Luke's. Thank you very much, Mr. Chair. Those are all of my questions po. Sana po malinaw po sa talakayan po natin ngayong umaga na malinaw at kalmado po yung pag-serve ng transfer order. Wala pong barging in na naganap, wala pong komosyon, wala pong pagnakaw ng cellphone na naganap, wala pong pagpipigil ng access sa abogado, wala pong wala pong attempts na i-breakdown yung pinto, nabigyan po siya ng access sa medical personnel at medical services sa kahabaan ng kanya pong pamamalagi sa ating detention facility, Mr. Chair. Siguro po napakabigat po kasi nung palatang na ibinato ni Yusek Lopez na naramdaman niya po na parang may pagbabanta sa kanyang buhay. Hinalas siya, dineten po siya. So, sana po, Mr. Chair, sa pamamagitan po ng ating talakayan ngayong umaga, naging malinaw po, na trinato po ng mabuti ng ating LSB, ng mga tao dito po sa House of Representatives, si Yusek Zulaika Lopez, sa kanya pong pamamalagi dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Mr. Chair. Mr. Chair, Lansing. The Honorable Kong Hon is recognized. dalawang katanungan lang po, Mr. Chair. Sergeant at Arms, Osaa. Mr. Chairman, pwede ko po bang i-direct sa aking katanong sa Please Osaa? continue. Sa ating Sergeant at Arms, napanood po natin yung mga statement na binitawan po ng ating Vice President, pati po ni Attorney Lopez. At nakita po natin yung kaibahan ng istorya. Tingin po ba ninyo, Osaa, merong deliberate o pananadya na intensyon na baguhin ang istorya kung ano talaga ang nangyari nung gabi na yon para makakuha ng simpatya at pagmukaing masama ang komite at ang Kongreso? Mr. Chairman. Yes, you're recognized. Mr. Chairman, Your Honor, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ipagpaumanin niyo po at hindi ko napanood kahit na andin doon sa mga video na sinasabi ninyo na taliwas doon sa nangyari talaga ang sinasabi ng pangalawang Pangulo. Subalit, yun nga ho yung siniguro ng komite at saka ho namin na kaya namin protektahan at kaya namin patunayan yung totoong pangyayari para nga po hindi kami masabihan na iba yung galaw namin dahil doon sa sinasabi nila nangyari. So we have all the video, we have all the proof, Mr. Chairman, to show na hindi po wala pong violation na nangyari doon sa buong period na yun. So, hindi po totoo na nanganganib ang buhay ni Atty. Zulaika. May sinasabing may attempted homicide, no, sa kanyang buhay na nangyari noong panahon na siya ay nakadetine dito sa Kongreso. Mr. Chairman, kung meron man hong mga nganib ang buhay doon, miski po tayo ngayon na nandito, responsibilidad po ng Sergeant at Arms yung mga mangyayari na gano'n.
So, noong mga oras na yon, I am on top of the situation. Sinisiguro ko pong walang mangyayari kahit na sino sa ating mga detainee, maging na rin sa ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po, Chairman. Thank you. The Honorable Franz Castro is recognized. Thank you, Mr. Chair. Yun na yung tanong ko sana, no, yung tungkol doon sa, Mr. Chair, yung attempted homicide. Before you continue, the Chair would like to recognize the presence of the Honorable Vice President Sara Duterte. Please continue. Okay, Mr. Chair, so nakita natin, no, yung melodramatic na nangyari noong weekend, at nakita natin yung kwento ng ating yung SecGen, SAA, tungkol doon sa, Mr. Chair, parang merong problema sa audio, Mr. Chair. At nakita natin, Mr. Chair, na talagang taliwas sa mga napanood natin sa social media, doon sa mga reports, yung totoong nangyari. Kwento na napanood natin sa statement ni VP Sara at saka sa statement ng COS, ng OVP. So, na-realize natin dito, taliwas doon sa kwento nila yung tunay na pangyayari. Of course, pinatunayan niya nung interpellation ni Representative Swansing at saka ni Congressman Cohun. So, Mr. Chair, in our last session, so just to review, the committee passed my motion to hold Attorney Lopez in contempt under Section 11F of the Rules of Inquiries in Aid of Legislation for undue interference in our proceedings, and resolved to detain her for a period of 5 days instead of 10 days, or maximum of 10 days, as provided for in our Section 12 of the same rule. I must stress also, Mr. Chair, that the totality, just you have said a while ago, the totality of Attorney Lopez's acts and conduct warranted a detention of more than 5 days. Considering the totality of her acts of undue interference to the proceedings of this committee and the Congress as a whole, she not only admitted right